Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Eric Francisco at shoutout kay Raimundo Dayundon. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, 8 video na ang mapapakinggan nyo everyday, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Salamat mga master. Pagkatapos bumaba mula sa tuktok, dinala ng Aaron si Ivory at Nianer pababa mula sa tuktok ng bundok ng Kishan at pumunta dito. Ideya ni Ivory na magsuot ng maskara. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos na lumabas si Han Nayan sa 8 ligaw na libro, pumasok siya sa panahon ng 8 ligaw na mundo, at ang lason ay nagsimulang kumalat sa lalong madaling panahon. Sa makatuwid, apurahang hanapin muna nila ang Dr. Wang Wanzi, at ayaw nilang magdulot ng hindi kinakailangang gulo dahil sa kanilang pagkakakilanlan. Pumunta dito para makita, gusto lang maghanap ng mga tao, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, 12 anak na lalaki si Jun Shan para titigan. What the hell are you doing? Patayin ang anak na ito para sa akin. Sa pagtingin sa kanyang putol na kamay, ang nakatatandang martial brother na si Jun Shan ay tumingin kay Aaron sa sakit at galit. Nagkatinginan ang 11 magkakapatid, humawak ng espada sa lupa, at agad na pinalibutan ang Aaron. Anak ng asungot, baliw ka na. Kahit ang kuya nating martial, do you dare to do it? I'm afraid you don't know the power of our 12 sons of Jun Shan. Panipi, damn, dare to cut my kamay ni kuya, gusto ko ang buhay mo. Mga kapatid, sabay na tayo. Ang natitirang 11 tao ay hawak ang kanilang mga espada sa oras na ito. Galit silang uminom at direktang inatake ang Aaron. Umalis ka dito. Aaron biglang galit boses isang inumin, kahit kamay ay hindi rin itinaas ang buong katawan ay agad na naglabas ng isang mahusay na kapangyarihan, rushed up ng 11 tao na lamang ang pakiramdam ng isang kakaibang puwersa biglang tumama sa dibdib, ang susunod na segundo, 11 tao tulad ng, ay tinatangay ng bukas na alon ng tubig pangkalahatan, biglang lumipad palabas sa buong paligid. Bang! 11 malinis na mapurol tunog, pindutin ang nakapaligid na kaguluhan, lamang sila nakaupo sa paligid ng apoy, sa oras na ito ay nakakalat sa buong lupa, isang gulo. Ano? Ito. Ngayon lang, medyo nagulat ang mga nanunood nang makitang naputol ang kamay ng nakatatandang martial brother na si Jun Shan, ngunit nagulat na lang sila nang biglang naglakas loob si Aaron. Ngayon, ang mga taong ito ay ganap na nabigla sa lakas ng Han 3,000, at hindi sila maaaring huminahon ng mahabang panahon. Ito ay si Jun Shan 12 maliit, sa huli ay isa ring makapangyarihang munting Panginoon, ngunit ang 12 taong ito ay nasa harap ng lahat, biglang direktang pinatay. Ang pinakamasaklap ay hindi man lang nagbigay ng kamay ang pangalawang pumatay sa harap niya. Who the hell is this masked man? Jun Shan 12 hindi man lang nakatanggap ng face-to-face call si Xiao, kaya ibinaba niya agad ang tawag. Panipi, hindi namin nakita kung paano niya pinutol ang kamay ng nakatatandang martial brother na si Jun Shan. Ngayon, nang hindi itinaas ang kanyang kamay, maaari niyang direktang talunin ang iba pang 11 tao para lumipad. Kasabay nito, hinawakan na ni Aaron ang kamay ni Ivory at dahan-daang sumugod sa karamihan. At halos kasabay nito, sumugod ang isang matandang lalaki, kasama ang isang malaking grupo ng mga alagad. Naglakad lang ng ilang hakbang si Aaron, tapos pinalibutan na siya ng mga ito. Sumimangot ang matanda, "Kuya,
Patayin mo ang 12 kapatid ko sa Junshan, kaya gusto kong pumunta. Tapos na. Nandito ang matandang si Tian Wei. Ang hirap ng lalaking to. Oo, ang matandang si Tian Wei ang pinuno ng Light Alliance kung saan naroon ang 12 anak ni Junshan. Eksperto din siya sa itaas na bahagi ng kungtong. Isa siya sa mga malalaking tao sa labas ng Kishan Hall. Kahit na may mga kasanayan siya, anong magagawa niya? Napakamalas din ng batang ito. Nakilala niya ang nagdurusa. Bueno, sa itaas na bahagi ng kungtong, sa abnormal na pagtatanggol ng matandang si Tian Wei, napakahirap para sa mga taong gustong pumatay sa masamang mundo na harapin siya. Kung hindi, paano sila gagawa ng alyansa ng mag-isa? Isang grupo ng mga tao ang mamulong, sa Iron Shock, sa oras na ito ay ganap na rin dahil sa hitsura ng matandang Tian Wei at nawala. Dahil sa lahat ng mata, sa labas ng templo, ang mga gustong umalis ng buhay mula sa matandang si Tian Wei ay karaniwang imposibleng lumitaw. May suot na maskara, mukhang mabigat ang mukha ni Aaron, pinukaw niya ang asawa ko. Dapat tinuruan siya ng leksyon. Ayokong magkaroon pa ng gulo. Please get out of the way. Malinaw, Aaron ay hindi payag na gusot dito masyadong maraming. Mas mahalaga na makahanap ng isang tao. Kahit naguluhin mo ang asawa mo, kapatid, ang mga babae ay parang damit, ang mga kapatid ay parang kapatid. Sa babae, ayaw mo ba ng mga kapatid? Alam mo bang nagkamali ka? Ang tinatawag na paglabas ay nakasalalay sa mga kaibigan, hindi mga babae, sabi ng matandang si Tian Wei na may malamig na ngiti. Babae rin ang nanay mo. Malamig na sabi ni Aaron. Ang mga salita ni Aaron ay hindi nakapagsalita ng matandang lalaki na si Tian Wei, at ang kanyang mukha ay nag-aapoy sa galit. Gusto niyang patayin si Aaron gamit ang kutsilyo. Kuya, ang yabang mo talaga. Bagamat galit ang matandang si Tian Wei, siya ay palaging matandang lalaki. Hindi siya magiging impulsive gaya ng iba, may gusto sana akong itanong sa iyo. Sino ang sekta, kapatid? Walang paaralan o paaralan. Kung sino ako, wala kang karapatang malaman. Malamig na sabi ni Aaron. Natatakot ako na ikaw ang bahala. Isang mabangis na ngiti ang ibinigay ng matandang si Tian Wei. Dahil walang paaralan ang Aaron, wala siyang dapat ipag-alala. Walang magawang umiling si Aaron at bumantong hininga, sige, may hiling ako. Ano, natatakot ka ba? Nakangiti ang matandang si Tian Wei. Medyo nagmamadali ako. Guguluhin kita basura. Sabay na tayo. Okay. Nang marinig ito, laking gulat ng lahat ng naruroon kaya nag-alinlangan pa sila kung mali ba ang narinig nila. Magkasama. Tsaka bastos ang tawag sa mga taong ito. Masyadong mayabang tono. Huwag mo siyang pag-usapan, Aaron. Kahit na si Abbas Xianling, ang master ng Evil Killing Realm na may pinakamataas na cultivation sa labas ng hall, hinding-hindi siya maglalakas loob na magsabi ng ganoon. Alam mo, sa alyansang ito ng liwanag, hindi lamang mga walang kamatayang Panginoon tulad ng matandang Tian Wei, kundi isang pangkat din ng mga bayani. Kung magsasama sila, kahit si Abbas Xianling ay mahirap labanan. Gayunpaman, ang lalaki sa kanyang harapan ay talagang naglakas loob na magsalita ng ligaw. Ito talaga ang lakas ng adverse days, o marunong ka bang magyabang? Sa pagkakataong ito, pinilit ng matanda ang kanyang walang katapusang galit, kumunat ang noo at malamig na sinabi, "Binata, hindi ka ba tinuruan ng iyong ama na maging low profile?" Aaron disdain sa ngumiti, ang iyong ama ay hindi nagturo sa iyo, masyadong mababang ki ay upang ipakita off. Ikaw, muli, hindi nakaimik ang matanda at hindi nagsasalita ng kalokohan. Maswerte siya sa isang kamay niya at galit na uminom. Pagkatapos ang buong tao ay dumiretso sa kanya tulad ng isang flash ng kidlat. Aaron malamig na boses ng isang ngiti, harapin ang araw pagong lumang tao tulad ng electric light flint, huwag gumalaw. Baliw ba ang lalaking ito? Sa harap ng gayong suntok ng matandang si Tian Wei, hindi nakaiwas ang taong ito. Damn, baliw siya, di ba? Masyado kang mabagal. Aaron biglang isang inumin, ang susunod na segundo, isang palad direktang tumama, sa kalagitnaan ng araw pagong lumang tao rushed sa isang suntok. Nagsalubong ang mga kamao at palad. Ilang sandali, isang malakas na alon ng hangin ang biglang nagpakawala dito. Ang mga taong malapit sa isa't isa ay nagkawatak-watak sa lugar, at maging ang mga mataas sa kultibasyon ay nauurong din. Sa oras na ito,
Ang matandang pagong ay nagbigay ng isang mabangis na ngiti, "Anak, gusto mo talagang mamatay. How dare you fight me?" Masyadong tanga ang batang ito. Napaka-defensive ng matandang si Tian Gui. Ito ay dahil sa kanyang kakaibang internal mental skill. Ang kanyang husay ay malalim at sobrang stable. Naglalaro ito laban sa kanya. Hindi ka ba kumukuha ng itlog at tumama sa bato? Minsan, ang mga tao ay palaging kailangang magbayad para sa kanilang sariling kayabangan at kamangmangan. Ito lang ang batang ito, ang mundong ito ay nag-uulat ng napakabilis. I'm really looking forward to the picture of him dying after vomiting blood. Pagkatapos ng dalawang tao na magkahawak kamay, isang grupo ng mga tao sa oras na ito ay isa-isang puno ng pang-aalipusta, sa kanilang mga mata, sa oras na ito Aaron ay hinatulan ng kamatayan. Kailan lang mamamatay? Ang Aaron, sa ilalim ng maskara, ay hindi naguguluhan sa oras na ito. Natuwa pa siya, "Hindi ko alam kung saan ka nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin ito sa akin. Sa tingin mo ba ay mas mataas ang iyong panloob na kapangyarihan kaysa sa akin?" Sa sandaling bumagsak ang boses, biglang naramdaman ng matanda na ang enerhiya sa kamay ni Aaron ay biglang lumakas, at pagkatapos ay direktang sinira ang kanyang enerhiya sa isang iglap, at direktang inatake ang kanyang puso. Bueno, biglang naramdaman ng matanda na ang kanyang dibdib ay matamis, at isang malakas na amoy ng dugo ang biglang lumitaw sa kanyang bibig. Siya ay tumingin sa hindi kapani-paniwalang Aaron, at pagkatapos ay mabilis na kinuha ang lahat ng lakas at pinindot ito palayo. Ngunit para lamang sandali, nakaramdam siya ng labis na hindi kapani-paniwala, dahil natigilan siya nang makitang ang lakas ni Aaron ay nasa tuktok ng kanyang puso, at kahit anong pilit niya, hindi niya ito mapipigilan. Mangyari hininga, sa oras na ito kumpara sa Aaron, tulad ng paghawak sa braso ng isang bata upang pigain ang hita ng isang nasa hustong gulang na ito. Ay hindi isang antas, lalo na ang isang order ng magnitude. Imposible. Paano ka? Sino ka? Hindi makapaniwalang tumingin ang matandang Tian Gui kay Aaron. Nagulat siya at nataranta. Aaron na hindi makangiti, "Matagal ko nang sinabi sa iyo, basura ka." Biglang naglagay ng puwersa si Aaron sa kanyang kamay, at ang matandang nasa kabilang banda ay diretsyong lumipad palabas pagkatapos nadurugan ang mahigit 100 tao, sa wakas ay bumagsak siya sa lupa na puno ng dugo at damit tahimik, at ang mga karayom ay naririnig, tanging ang mabilis na paghinga ng maraming tao ang maririnig. Sa pagtingin sa pagong na matanda ay diretsyo sa palad ng langaw, ang lahat ng mga tao ay natigilan. Ito ay isang master sa itaas na bahagi ng kungtong, ngunit sa misteryosong lalaking ito, nabugbog siya sa loob ng ilang segundo. Tumulong na nanginginig. Ang mga lalaki na kasama ng matandang si Tian Gui ay pinagpapawisan at umaatres. "Huwag mong hadlangan ang paghahanap ng mga tao nang wala sila Han," hilahin si Ivory, "Karga-karga si Han na yan, dahan-daang pasulong." Ang lugar ng Aaron ay puno ng mga tao, ngunit sa oras na ito, nang makita niya ang Aaron na paparating, walang sino man ang hindi nagmamadaling umalis sa daan. Hinayla si Ivory, ang Aaron ay dumaan sa maraming tao na parang sulo at tahimik na naglalakad. Palihim na sumilip si Ivory sa Aaron sa oras na ito. Bagamat matandang mag-asawa na sila ngayon, hindi pa rin nila maiwasang maging excited sa ganitong kapaligiran, at muling nag-alab ang puso ng dalaga. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.